please, summertime. You and me, summertime. Magandang araw mga bata, pati na rin sa mga nagkukunwari dyan. Ito, si Hip Granny sa isa na namang episode ng ating mga kwentong pampatulog. Meron akong ikikwento sa inyo. Isang kwento na wala pang nakakarinig. At maaaring pagkatapos nitong palabas, ay wala na rin gustong makarinig ng kwento na to. Minsan may isang bulalakaw, shooting star. Yan ang tawag sa mga artista kapag sila ay nagsushooting. Shooting star. Tawa naman dyan. Ang bulalakaw, tulad ng lahat ng bulalakaw, ay nahulog mula sa langit ng gabing iyon kung kailan walang ulap sa kalangitan at ang mga tala at ang buwan ay mas maliwanag pa sa mga sinasabi ko ngayon. Lumagapak ang bulalakaw sa lupa at ito ay nag-iwan ng isang malaking hukay na sa hinaba-haba ng panahon na nakalipas ay unti-unti na ring natabunan ng alikabok at buhangin. Subalit, sabi ng mga matatanda noong unang panahon, ang bulalakaw raw na iyon ay mahiwaga. Meron siyang dalang mensahe o isang mahalagang bagay na siyang makakapagligtas sa sangkatauhan mula sa gapos ng kahirapan. Joke. Ang bulalakaw raw na iyon ay nagdala ng isang mahiwagang susi. Ang susi numero 3. Na siyang susi sa ating mundo dahil tayo raw ang pangatlong planeta from the sun. Hinihinala nila na ang bulalakaw ay tumama sa may bahagi ng China. Ngunit sa paglipas ng panahon at dahil sa plate tectonics at oceanic drift, plate subduction at climatic change, unti-unti itong umurong sa Pilipinas at matatagpuan na daw ngayon sa isang islang puti ang buhangin, berde ang mga dahon at puno ng chicks. Pinadala ko ang apo kong si Pedro upang saliksikin ang kinaroroonan ng mahiwagang susi na ito. At dahil sa kanyang angking galing sa heograpiya at heolohiya, nadiskubre niyang ang susi ay matatagpuan sa isla na tawag ay Boracay. Isang islang wala pang nakakapunta at wala pang nakakatagpo. Isang islang wala sa mapa at hindi pa tinitirahan ng kung sino man. Isang mahaba at mahirap na paglalakbay ang hinarap ni Pedro sa paghahanap ng mahiwagang susi. At pagkatapos ng languyin ng dagat ng Sibuyan, kung saan ang sibuyas ay sa ilalim ng dagat tinatanim, umahon siya sa pampang ng Boracay na umiiyak dahil sa dagta ng sibuyas na nakahalo sa tubig dagat. At dito nagsimula ang kanyang paghahanap na mag-isa. Nandito tayo ngayon sa Boracay. Meron tayong documentary. Meron kaming narinig na may nawawalang isang susi. Mag-isa. Sa gitna ng beach. Hahanapin namin yung susi ngayon. Mag-isa lang si Pedro. Sa 2 araw ng pagstay namin dito, hahanapin namin yung susi gamit ang aming mga equipment na dala dito sa bag. High-tech equipment. Bad trip. Okay, this is ABS-CBN signing out. Walang ibang tao sa isla. Huwag kayong maniniwala sa nakikita nyo dahil kahit ang sinasabi ko ay ayaw nyong paniwalaan. Isa lang ang tama, ang nakikita nyo o ako. Ayan si Pedro. Looking for the... Hinahanap pa rin namin yung mahiwagang susi. Tol, meron ka bang ideya kung nasaan yung susi, Tol? Palagay ko, nandun eh. Andun.
Yeah. May kumikinang-kinang tol, may kumikinang. Nandyan. Bukas. Pupuntahan namin yan bukas. Mag-hire kami ng barko. Pagkatapos lakbayin ng buong isla, si Pedro ay nagpahinga. Out of energy. Nagpahinga. Hindi namatay, nagpahinga. I don't know what to do with myself. Hindi si Pedro yan. Made it eventually. Sabi nila, ang susi raw ay matatagpuan sa ilalim ng isang malaking bato. Tol, baka nandyan yung susi tol. Tingnan mo sa ilalim. Dalawa, tingnan. Tingnan mo sa ilalim. Tol, tingnan mo sa ilalim. Bakit malabo to? Matigas, gago. Ba't malabo? Oh, sige. Wala. 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 Ngunit si Pedro ay nasawi muli.